Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwan ng kaliwan ng Santa Maria ay ating po binabahagi sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay maging gabay ng mga kapamahalaan ang Diyos at Kristo Jesus o ng simbahan sa pamamahala nito. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang mabuting balita o ang bagong tipan ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Hesus Kristo. At ayon po dito sa kay Apostol San Lucas Kabanata 12, talatang 42. Ito po ang mensahe. Tumugon ang Panginoon, sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamalaanin ng kanyang Panginoon sa sambahayan nito upang magbigay sa ibang alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Patuloy po natin kay Apostol San Lucas Kabanata 3, talatang 14. Ito po ang mensahe. Tinanong din siya ng mga kawal, huwag kayong manghingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit o pagpaparatang ng di totoo. Masayan kayo sa inyong sahod. Ipapatuloy po natin sa kay Apostol San Lucas Kabanata 16, talatang 10 hanggang 12. Ito po ang mensahe. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya din sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutan ito, sino ang magkakatiwala sa inyo sa tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Papatuloy po natin sa Gawa Kabanata 2, talatang 44. Ito po ang mensahe. At nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ang kanilang ari-arian. Pinagbili nila ito at ang pinagbilan at ay pinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ipapatuloy po natin sa mga taga-Kolosas Kabanata 12, talatang 10. Ito po ang mensahe. At dahil sa inyong pakikipag-isa sa kanila, naging ganap ang inyong buhay. Sakop niya ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa linggong ito ng pagbabahagi natin ng mabuting balita dito sa Bible Lights Promotions. Ating pasalamatan po ang ating banal na Panginoon Diyos at ang banal na Panginoon sa Kristo. Maraming salamat sa ating banal na Panginoon Diyos at banal na Panginoon sa Kristo. Ngayon din sa ating Espiritu Santo at gabay ng banal na Santa Maria. Ngayon, paliliwanag ko po sa inyo ang mga mensahe ito mula sa tema na maging gabay ng mga kapamahalaan, ang Diyos at Kristo Jesus o yung ating simbahan sa pamamahala nito. Ngayon ay anais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na yung ating mga kapamahalaan, partikular itong pamahalaan natin, na ito ay magabayan ng ating banal na Panginoon Diyos. Sa pamamahala nito, yung mga namamahala nito, at nais na ipamahala ay pakinggan natin at maging gabay ang ating banal na Panginoon Diyos sa ating pamahalaan. Alam mo yung mga nanunungkulan, maging gabay kayo sa ating pamahalaan at itong ating ipinamamahalang ito maging gabay ng ating banal na Panginoon Diyos. At yung ating pamahalaan ay dapat unang-una, dapat ito ay natutugon nito yung sinasabi nga na ito ay maging patas sa kanyang pamamahala. Pangunahin, siyempre yung pangangailangan ng mga tao or economic life, sinasabi. So, isa sa mga pangunahin, aside from the pagpapatupad ng peace and order as pangunahin ng mga gawain ng ating pamahalaan, na ito ay mamahala sa peace and order. Para sa kayusan ng bansa, ay ito ay maging patas. O ika nga yung patas siya sa pagpapahiran ng politika, ekonomiya, social, civil, kultural, lalo na karapatang pantao o justisya. So yun, isa sa mga dapat niyang
ang ating pamahalaan dapat ay nabibigyan nito ng patas yung ekonomiya, yung kakabuhay ng bawat isa. So subduing yung biyaya ng Diyos doon sa bansa. So dapat lahat ay may pamahagi ng patas yung economic life ng bawat mga mamamayan nito. So fairly dapat nakapumuhay ayos na. At kung ating interpret sa mga bagong panahon, human rights, di ba? Sa human rights kung tutugunin mo human rights, everybody lives according to rights. At yun din ang gusto ng ating banal na Panginoon Diyos. Way back doon sa pamumuhay noong una-unang mga Kristiyano na namuhay sila ayon sa karapatan. Kung i-interpret natin ngayon dito yan, yung ayon sa karapatan, kung ang ating pamahalaan ay pangunahin tutugunin yung karapatan ng bawat isa. So, nung una kasi ay kaya ganun yung ginagawa nila sapagkat sila nandoon sa loob ng reliyon. So, kung ito ay gagawin ng isang kapamahalaan, so tutugunin nila yung karapatan. So, you don't need na halimbawa ikaw ay doon sa ang mangyayari ay ipapatupad mo yung karapatan, bibigyan mo lahat ng ayon sa kanilang karapatan. Bahay, lupa, trabaho, ganon. So, fair in politics, yung right mo sa politics, social civil, ganon ang ibibigay sa iyo. At ibibigay yung fairness of that na ikabubuhay ng mga tao. Kung gagawin mo ngayon, doon sa pamamahala. So, ibig sabihin yung ating gobyerno, kung ito'y magagabayan ng ating mabuting balita, so you have to support the human rights kasi yun yung magiging interpretasyon ng mabuting balita in our new times o modern times para maibigay mo o mapagsaluhan natin yung bansang ito ng patas. So, according to rights, dapat tutugunin yan ng ating pamahalaan. So, yung bawat mga kapamahalaan, tutugunin yan. Dapat. So, ngayon ay ang nagiging ngayon yan ay unti-unti ng ginagawa sa buong mundo mula pa nung magkaisa ng matapos yung mga 1945 yata yon. Pinapatupad na yung human rights hanggang ngayon. Kaya lang, hindi pa rin talaga lubusan na ipapatupad kahit dito sa bansang ito. At ito ay patuloy at isinasagawa na maipatupad. So sana ito ay matugon nga ng ating pamahalaan mula doon sa mga nakupong administrasyon na kagaya ngayon. So yan yung mga ilan sa mga dapat na gabay sa pamahalaan na dapat itong magawa. At doon sa peace and order ay hindi ito dapat mapagsamantala. Sasamantalahin mo yung mga tao on the peace and order. Lalong-lalo na, diba, sa pagpapatubad mo ng tungkulin, yung mga tao ay, o kaya ikaw dapat mapagkakatiwalaan yung ating nasa pamahalaan, hindi sila dapat maging corrupt doon sa buwis o pera na nalilikom ng ating pamahalaan. So that money would be in service. Pero hindi dapat ito i-corrupt o gamitin sa hindi mabuti. Or yung authority ay gagamitin mo sa hindi maganda para pagkaperahan mo. Yung authority mo ay gagamitin mo, ano ba, lalong-lalo na marami ang issue dyan sa iba't ibang sangay ng pamahalaan. Ginagamit yung authority nila to earn money, corruption, di ba? Ganon, ginagamit na yung iba pa ang pinaka-worstly yung isa-set up, paparatangan mo na hindi maganda para mapagkaperahan mo, yun, di ba? Yun ang hindi maganda doon sa ginagawa ng mga nasa pamahalaan, particular yung sa enforcement, usually gumagawa, pero hindi lang naman sila gumagawa nun. Marami sa pamahalaan gumagawa niyan. So, dapat accountable, transparent yung ating pamahalaan. Yan ang dapat na gabay ng mabuting balita, gabay ng Panginoon Diyos doon sa pamahalaan. So, particular, syempre, generally, ginagabay ng mabuti, ano ba yan? So, ito nga yung pinapartikular natin doon sa pamahalaan kung ano ang dapat na maging gabay. Ilan lamang ito at marami pa. So, yun at kaya yung isa sa mga pangunahin dyan, dapat tutugunin ng pamahalaan bilang gawin ng ating banal na Panginoon yung karapatan pantao, di ba? So kasi kung yung interpretation ng mabuting balita, kasi pag in-interpret mo yan in modern times, human rights ang pamumuhay. So according to rights, no, na pamumuhay mo sila according to rights para pare-pare sila may makapamumuhay ayon doon sa karapatan, di ba? Kung iyong i-interpret yung nais ng banal na Panginoon Diyos na gabay doon sa pamumuhay ng lahat. Ngayon kung ito ay gagawin ng pamahalaan, isa sa pinakamagandang mangyari ay gagawin ng pamahalaan for everybody else. Diba? So ngayon ang naging so far na
sa buong mundo na pangyayari na with our United Nations. And ang ating bansa ay hinadap din nga yan. So November tayo ron. Kaya dapat ngayon tutugunin ng ating pamahalaan yan. At yan yung mga Diyos na matutugon ng ating pamahalaan. At ngayon ay ang ating banal na Panginoon Diyos, whether we like it or not, ay ito lang ang ating Panginoon para siya yung ating pasako lahat ng mga pamahalaan. So either kaya dapat tayo ay magpagabay sa ating banal na Panginoon sa Kristo, yung ating pamahalaan at ang lahat ng mga kapamahalaan. Although may mga iba't ibang mga reliyon yung ating ibang mga kapamahalaan na gumagabay din sa kanilang mga kapamahalaan, or yung iba ay wala namang universal, walang kinikilalang Diyos para sa kanilang pamahalaan. But in the other hand, ay bilang tayo nga ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, ay yun ang pinakamaganda sa bawat mga kapamahalaan. Magabayan kayo ng banal na Panginoon sa Kristo. Sapagkat darating yung takdang panahon, siya rin yung magiging nating tagapamuno sa lahat pagdating ng takdang panahon. At kaya ngayon pa lamang ay magabayan na tayo ng ating banal na Panginoon. Sapagkat Diyos din naman may gawa ng pamahalaan yan. So yun, at kaya yan ang dapat na ilan sa mga dapat na pangunahin na dapat gagawin ng pamahalaan. So dapat yung ating pamahalaan accountable ng SPAREN. Sila dapat ay napagkakatiwalaan doon sa budget ng ating pamahalaan. Yan, yung salapi na nililikom na ipinagkatiwala sa kanila ng ating mga tao para ito ay gugulin sa paglilingkod ng papaunlad. Di ba? Pagkakatiwalaan. So no corruption. Doon sa kanilang tungkulin, hindi lamang doon sa pera. Doon sa kanilang tungkulin, hindi na dapat nila abusuin ito to earn money, to apihin ang ibang tao at pagbigyan ng iba, di ba? Para magkaroon ng inequality. So yun. So fairness, so pagpapagiran ng fairness ng ating pamahalaan, politics, economy, social. So simple, di ba? Kaya at lalo siyempre doon sa peace and order. Maging fair yung ating pamahalaan at lalo na ikaw ay magpapagiran ka ng fair in peace and order at lalo na hindi mo sasamantalahin na para lamang sa iba o para sa iyo ay gagawin mo na hindi mabuti, abusuhin mo na hindi mabuti ang ibang tao para ikaw yung magtamasa nung salapi sa bansang ito o ng ekonomiya, di ba? So, usually nangyayari yan sa ating bansa at iba't ibang mga bansa. So dapat ay maging fair natin. Magabayan kayo ng ating banal na Panginoon Diyos at tayo ay makapumuhay ng mabuti. Yung isang bansa kung ang isang pamahalaan ay makapamamahala ng mabuti sapagkat siya yung may malaking influence over the life of the people at dapat ay pinangangalagaan ng pamahalaan ng buhay ng mga tao. Ang unahin sapagkat ang Diyos ay Diyos ng buhay. Mula sa paggabay niya sa ating banal na Panginoon Kristo ay pinakita nito na ang pagpapahalaga ng buhay ng Panginoon Kristo, ng Diyos at ng Panginoon Kristo para sa lahat. So yan dapat ay pangangalagaan ng pamahalaan ay magpahalaga sa buhay. So yun, at muli sana ay nagabayan naman kayo ng Bible Lives Promotion sa pagbabahagi ito ng mabuting balita at kayo ay naliwanagan ng mabuting balita at kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa kaligtasang espiritual at tayo ay naway nagabayan ng kaliwanagan at pagigimala ng Banda ng Santa Maria sa kanyang paggabay sa atin sa pagbabahagi ito ng mabuting balita at kayo ay talimain itong mabuting balita. Sana patuloy tayong gabayan ng ating Banda ng Santa Maria lalong-lalo na ng kanyang pagigimala at kanyang iba't ibang mga gabay sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo. Sa gayon ay mataliman natin yung mabuting balita. At maliban dyan ay tayo man ay kabayan ng himala or hindi, tayo ay nagagabayan ng ating banal na Panginoon sa iba't ibang mga pamamaraan. At higit sa lahat, upang tayo ay magkaroon ng kaligtasang spiritual, ay ating isagawa nga ang mabuting balita o ating talimahin ito. Sa gayon, pakinggan natin palagi ito, kagaya ng ating mga pagbabahagi, at syempre doon sa ating simbahan at iba't ibang mga itinalaga ng Diyos para makapagbahagi sa lahat yung may time at yung binigyan ng pagkakataon para makapagbahagi, binigyan na ng Espiritu Santo ng kakayanan para ibahagi ang salita ng Diyos, ipangaral
ay pakinggan natin yan. Sapagkat yan yung magliligtas sa atin, yung mabuting balita. Yan. At tayo ay magkaroon ng kaligtasang spiritual sa takdang panahon at makapamuhay tayo ng mabuti sa pamumuhay nito. Sapagkat kung tayo ay sapagkat yung kaligtasan natin ay nasa mabuting pamumuhay na ating gagawin sa pamumuhay na ito. Yan. Bumuhay ka lang ng mabuti para maligtas ka. So yun. Kaya nga naman, nagiging mahirap ang pamumuhay ng mabuti sapagkat marami yung hindi naniniwala at gumagawa ng hindi mabuti. Kaya dapat tayo ay tinuturuan nga tayo ng Panginoon Kristo, Panginoon Diyos, na maging matatag. Kasi nga, sa pamumuhay ng mabuti, marami ang hindi gumagawa ng mabuti o gumagawa ng masama. Kung ikaw ay, sapagkat lahat ay naapektuhan yan, kinakailangan matatag ka. Dahil kung hindi ka magiging matatag, may hikayat ka nila, madadala ka sa masama. Kapag nadala ka sa masama, hindi ka maliligtas. At hindi gaganda ang pamumuhay ng lahat. So, magulo, di ba? So, yun. At muli, doon din naman sa interfaith unity, patuloy na magkaisa ang bawat mga reliyon. Upang sa gayon ay maiwasan yung mga idwaan, alitan at nauwi sa mga karahasan at digmaan. Makagabay sa bawat mga lahi, lipi, bansa para sa kapayapaan at magandang pagkakaisa. Yan. Maging ehemplo yung interfaith unity sa bawat mga bansa, pagkakaisa ng mga bansa, mga tao. Yan. At muli doon sa CBCP Vatican Church, kayo patuloy na magabayan ng Banal na Panginoon Diyos, Banal na Panginoon Kristo at patuloy nyo pagbuklo rin ang sangkatauhan sa pamamagitan ng Banal na Panginoon Kristo at mabuting balita. Yan. At sa ating muting kakayanan ay naway patuloy tayong gabayan ng Banal na Santa Maria sa ating pagbabahagi at patuloy nating mapagbuklod ang sangkatauhan sa pananampalataya sa Diyos mula mabuting balita at Panginoon Kristo. At doon sa mga kapamalan, kay maliwanagan ni Banal na Santa Maria at mamahala kayo ng mabuti, matuwid at makatagungan. At tugunin nyo yung karapat ng tao. So magandang hapon sa inyong lahat at God bless you all.